Welcome back mga kababayan sa aking YouTube channel at ngayon ay ibabahagi ko sa inyo kung paano nga ba ako pumasa sa EPS Topic Exam Paper-Based Test at kung ano nga ba ang mga ginawa ko para maiwasan kong bumagsak sa exam kahit konti lang yung alam kong Korean language vocabulary. Unang-una dyan ay kailangan ninyong mag-ingat sa pagsagot. Lalong-lalo na doon sa madadaling sagot lang na minsan ay nagkakamali pa. Katulad ng experience ko dati sa paper-based test, napakadali lang ng tanong. Pagtingin ko pa lang doon sa picture, alam ko nang sagot. Kaya lang, hindi ko binasang masyado lahat yung 4 na pamimilian, kaya nagkamali ako. Kaya kailangan mag-ingat kayo sa pagsagot. Kailangan nyo talagang masagutan lahat ng madadaling tanong hanggat maaari para maiwasan yung bumagsak sa exam. Sa 40 question na yan ng reading saka listening, kunyari, sa reading, 20 question, meron dyang madadaling sagutan na kaya naman kahit kunti lang ang alam mong Korean language vocabulary. Kunyari, 10 tanong na yung nasagutan mo ng tama. Tapos meron pang 11 to 20 na kailangan mong sagutan. Imposible namang hindi ka makachamba dyan. Nandyan na kasi yung mga mahihirap na mga long paragraph sa 11 to 20 na tanong. Sa 11 to 20 na question sa reading, malay mo, meron ka pa rin dong alam sagutan. E di yung 10 mo madadagdagan na ulit. Maigi kunyari, nakatama ka pa ng sagot na mga palagay nating 3 dun sa 11 to 20 na yun. E di meron ka ng 13 points. Pero ang ginagawa ng iba dyan, hanggat maaari, basahin yung mabuti kahit mahirap. Kasi nga, mamamaya alam mong may idea ka kung paano sagutan yun. E di sayang naman kung tsatsambahin mo lang. Kung alam mo naman talaga ang siguradong sagot. Pero ang ginagawa ng iba dyan, kunyari mahirap na talaga at talagang hindi na nila alam sagutan yung 11 to 20 na tanong sa reading, ay ang ginagawa ng iba, pare-parehong number ang sinasagot nila. Kunyari 11 to 15, gagawin nilang number 2 lahat yung sagot dun. Imposible naman na walang tatama dun, walang number 2 dun sa sagot na yon. Tapos yung kunyari 16 to 20, gagawin naman nila na number 4 lahat yung sagot, kaya nakakachamba pa rin at pumapasa sa exam. Tapos, ang isa pang ginawa ko din, kunyari, sa reading, 1 to 3, alam ko lahat, nasagutan ko lahat, kunyari, sigurado ako, tama ang sagot ko dun. Pagdating sa 4, parang alanganin ako may ilan akong alam na vocabs na hindi ako sigurado na kung yun talaga ang tamang sagot. Ang gawin nyo, lagpasan nyo muna. Kasi may oras naman yan Lagpasan nyo muna. Tapos, kunyari nasagutan mo na yung kasunod. Tapos yung kasunod naman hindi mo rin alam. Lagpasan mo ulit kasi may oras naman yan Tapos pag nasagutan mo na yung 1 to 20 na yon at may oras ka pa, pwede mong balikan yung hindi mo nasagutan. Ang importante talaga dyan, kung ano yung mga alam mong sagutan, sagutan mo na agad. Tapos yung hindi mo alam sagutan, lagpasan mo muna. Ngayon, kung may oras pa, pwede mo siyang balikan. Tapos na, sa reading sa listening naman, meron din diyang madadaling sagutan. Katulad ng mga binabanggit lang na yung saktong binabanggit nila, kunyari katulad ng number 1, diyan may babanggitin lang dyan, Sijang. Tapos, pipiliin mo lang talaga yung saktong katulad ng tunog na sagot dun sa 4 na pamimilian. Na, kunyari, Sijang, may siktang. Yun, madali lang sagutan yan. Kailangan sagutan yung mabuti yan. Kailangan i-perfect nyo yan, yung madadaling tanong. Na mga sa listening na 1 to 10. 21 to 30. Yan, 21 to 30, listening. Pag nasagutan nyo ng tama lahat yan, 21 to 30 na yan, tapos na nakasagot ka pa ng tama sa palagay na natin na sa reading ng mga 12 o 13,
abay nakakasigurado ka ng pasado ka na. Saka hindi mo naman kailangan na i-perfect yan kasi unang-una, ang purpose lang naman natin kaya tayo nag-i-exam at makapunta dito ay para lang naman magtrabaho. Pero kung ang purpose mo naman ay maging Korean citizen o kaya ay magpalit ng visa pagdating dito, pwede mo namang seryosohin yan pagdating dito kasi marami naman dito na Korean language school nagtuturo at libre lang yun, walang bayad. Sasabihin ko na rin yung pagkakaiba ng exam sa paper-based test at saka computer-based test. Unahin natin sa paper-based test. Sa paper-based test, kunyari may tanong na hindi mo alam sagutan, tapos lipat ka muna sa ibang page, ibang number. Sa computer-based test, hindi mo pwedeng gawin yan. Pag natapos na yung tanong, tumataas na siya. Nawawala na, papalitan na siya ng kunyari yung nasa screen dati 1, 2, 3. Tapos pagkatapos na nun, di natapos yung oras, papalitan na yun ng 4, 5, 6. Nandun na yun sa screen. Hindi na mo na mababalikan yung 1, 2, 3. Hindi mo na pwedeng i-scroll down yun kasi naka-program na sa computer yun eh. Dire-diretso talaga yun. Yan ang mahirap sa computer-based test. Pero ang kagandahan lang dyan, di pwede mong palitan yung sagot. Kunyari, nakita mo, uy, mali yun number 2 pala ang sagot. Pwede mo siyang palitan. Yun ang kagandahan sa computer-based test. At isa pa mga kabayan, kailangan yung makinig. Kung mag-i-exam na kayo, kailangan yung makinig sa instruction ng nagbabantay sa inyo ha. Kung ano yung sinabi nila na bawal gawin ninyo, sundin na lang ninyo. Isa pa, pag ang napatsimpo sa inyo ay nagbabantay ay Koreano, buti sana kung mga kapwa natin Pilipino, mapagbibigyan pa kayo. Ito may istorya ng ganito dito di sa computer-based test, lalo na sa computer-based test, kasi yan kanya-kanyang monitor yan may monitor kayo Ito nangyari. Ang instruction ay bawal tumingin sa monitor ng iba. Tapos bawal ding picturean, bawal magdala ng cellphone. Bawal ang cellphone. Nasa ilalim lang yung mga bag nila, nasa ilalim ng kunyari table. Yung isa, pagkatapos daw ng tanong, di sa computer-based test, nalalaman agad yung sagot, ay yung kung nakailang points ka, kung pasado ka o hindi. Malalaman mo na agad pagkatapos ng exam lumabas na yung points. Yung isa natuwa, kinuha sa ilalim ng upuan, yung cellphone niya, pinicturean niya yung screen. Kumbaga para ipakita niya sa magulang niya o kalimbawa sa mga kakilala niya na pumasa sa exam. Ayun, natsimpuan siya ng Koreano. Nakita siya, ayun. Disqualified sa exam. Ayan ang masakit. Tapos isa pa, yung isa naman daw, tumingin dun sa screen ng iba, ay dun sa monitor ng iba. Ayun, nakita rin ng Koreano, pinauwi. Di sayang lang ang oras mo pagdating sa mga ganyan. Kaya kailangan talaga dyan, makinig kayo sa simpleng instruction. Para sa inyo din yan. At ito pa mga kabayan, lalong-lalo na sa listening, Baka mamaya example pa lang yung pinapakita, nagsasagot na kayo. Nako, mahirap yan. Pag sinabing pogi, munje, ibig sabihin niya na example pa lang, wag agad kayong magsasagot. Hintayin nyo yung number na babanggitin. Tapos ito pa, baka malito kayo dun sa mga number na binabanggit ha, kailangan yung pakinggang mabuti kung nasa ang number na kayo. Kunyari lumawa, isip Ilbon. Ibig sabihin yan, number 21. Nasa number 21 pa lang kayo. Pag sinabing isip Ibon, nasa number 22 na kayo. Kaya pakinggan yung mabuti yung number na binabanggit para hindi kayo magkamali kung nasa ang number na kayo. Isa pa, sample tayo mga kabayan. Kunyari nasa paper-based test tayo. Sa paper-based test, bukod yung mga tanong, kunyari ito yung isang papel na mga tanong, tapos bukod din yung kung saan mo ilalagay yung sagot mo, katulad ng mga yan. Kunyari nandito yung mga tanong, kasi dito talaga, minsan, lilituhin ka nila Di ba nasanay tayo ng ang bilang natin 1, 2, 3, 4. Malimit sa ibang tanong,
sa EPS topic exam ay ang bilang nila ay ganito, 1, 2, 3, 4. Oh, ay nasanay tayo ng 1, 2, 3, 4. Kunyari ang sagot ay number 3 ano. Kaya titingnan nyo mabuti dito kung nakalagay dyan ay 2 o 3 kasi nasanay tayo ng 1, 2, 3, 4. Ganito sa kanila Kunyari sagot ay number 3. Tapos, hindi mo naayos ng pagkakaintindi. Ang inilagay mo kasi nasanay ka ng 1, 2, 3, 4. Ang sagot sa exam ay 3. Akala mo itong 3 ay 2. Kaya ang bibilugan mo dito ay yung number 3, ay number 2. Ayan. Yung mali ka na. Kasi mali yung parang namalikmata ka. Kasi nga nasanay ka ng 1, 2, 3, 4. Ayun ay sagot mo ambis na tama yung sagot mo, namali ka pa. Hindi ba? Saka dito mga kabayan, kailangan dito, sa loob lang ng bilog ikaw mag-shade sa paper-based test. Kasi pag sumobra-sobra yan, baka hindi na bilangin ng computer yan. Saka kailangan, lahat, huwag kayong mag-iiwan ng patlang ng walang sagot. Katulad hindi nyo sasagutan yung number 2. Kailangan sagutan yung lahat. Kahit hindi nyo alam, sagutan yung lahat yan. Kunyari, itong number 2 hindi mo nasagutan. Tapos yung number 3, sinagutan mo ngayon. Ang mangyayari dyan, itong sagot mo na to sa number 3, tapos ang masama pa nito, talagang sigurado ka sa sagot mo na ito na tama. Ang mangyayari dyan, pag walang sagot yung number 2 mo, doon yan lilipat. Kaya mali na. Mamamali ka na. Alam mong tama yung sagot mo pero mali na pala. Ganun na mangyayari dyan. Pag sumagot ka sa number 4, kunyari sagot mo sa number 4 ay ito, ang mangyayari niyan sa computer-based test, lilipat na naman yan doon. Di wala na, mali na naman kahit sigurado ka. Ganun ang mangyayari. Hanggang sa pagdating mo na ng 40, ang 40 mo talaga, pagdating sa 40 question, wala ka ng sagot doon. Ganun ang nangyayari. Kaya, yung iba, nagtataka sila kung bakit daw bumabagsak sila sa exam samantalang alam nila sa sarili nila na pasado sila. Ganyan ang yung nangyayari lalo na sa computer-based test. Kaya, ang payo ko sa inyo, huwag kayong mag-iiwan ng patlang. Kailangan yung sagutan lahat yan. Ganyan. At ito nga mga kabayan, dito ako nagkamali dati ng sagot. Ginawa ko na lang to. At parang natandaan ko pa yung unang tanong sa reading na hindi ko na sagutan. Pero alam ko talaga ang sagot. Nagkamali lang ako ng sagot. Kasi pagtingin ko pa lang doon sa picture, alam ko na agad Ito, gumawa lang ako ng sample. Pero may tanong pa yun Kunyari ang tanong Muchim ka? Tinatanong kung anong oras na daw yung nakikita ko sa picture. Ganyan. Ito, papaliwanag ko sa inyo kung paano ko nagkamali dito. At importante lahat yung mga nandito. At ito na nga mga kabayan, Ayan. Dito talaga ako nagkamali na kayang-kaya mo namang sagutan. Kailangan mo lang siyang basahing mabuti. Tinatanong dyan, kung anong oras na raw yung nakikita doon sa orasan. Ito talaga hindi dapat yan. Hindi talaga dapat yan SIP. Pag sa oras, ang gagamitin nyo talaga ay pure Korean number. Katulad itong YOL. Yung pure Korean number, Hana, Dul, Set, Net, Tasot, yung mga ganyan. Tapos sa Sino Korean number naman ay Il, I, Samsa. Yung mga ganyan. Ito talaga ang tamang sagot. YOL, Si, Sasip, Ubon. Yan. Ito naman sa number 4 ay Ilgup, Si, Sasip, Ubon. 745 naman ang nakalagay dyan. Kaya mag-ingat sa pagsagot para ma-perfect yung sagutan, yung madadaling sagutan. Para iwas bagsak, mga kabayan, kahit konti lang ang alam na vocabs. At ipaliwanag ko na rin sa inyo mga kabayan, ang YOL ay 10, pure Korean number, tapos ang C ay clock, tapos ito naman sa minuto, sa minutes, ito naman ang sa ship ay 40,
nandito na tayo sa minuto, ito ang gamit dito ay Sino-Korean number. Sino-Korean number. Tapos ito namang yol, itong yol na ito na ginagamit sa clock ay pure Korean number. Pure Korean. Tandaan nyo yan, importante yan, lalo na sa mga oras. Kasi yung mga oras, kalimitan, lumalabas yan sa exam. Ito na, ang ubon, 5, Sino-Korean number din yan. Tatandaan nyo, sa clock lang ginagamit ang pure Korean number. Tapos pagdating na sa minuto, ay Sino-Korean number na, mga kabayan. Kaya ang oras niyan ay 10:45. Ayan, 10:45. Itong C ay counting unit siya ng oras. At ito namang bon ay counting unit siya ng minuto. Kaya mahalaga din na masauli ninyo yung mga counting units na yan, lalo na pagdating sa oras. Marami niyan sa YouTube. Search nyo lang, makikita nyo yan. At yan lang muna sa ngayon mga kabayan. At sana ay nakatulong sa inyo ang video na to. Lalong-lalo na dun sa mga baguhan na mag-i-exam pa lang na walang idea kung ano ba yung mga nangyayari pag mag-i-exam na. Yan lang muna sa ngayon mga kabayan. At see you in my next video.